all units. Anong nangyari? Dali, tulungan niyo siya! May patay! Tak-araw ng 2007, dahil sa matinding taktuyot na tumama sa bansa, bumabaw ang isang reserba ng tubig sa liblib na kabundukan ng Sierra Madre. Isang araw, habang nahuhukay ang matrabahador para maglatak ng tubong irigasyon, tumama ang kanilang pala sa isang matigas na blok ng semento. Nang kanilang alisin ng puti, sumilip ang maputing buto ang tao mula sa isang bita. Ito pala ang mga labi ni na Padre Dominador, isang 70 taong gulang na kura paroko, at Aling Soledad, isang 50 taong gulang na deboto na 7 taon nang nawawala. Ang sabi-sabi, sila raw ay naktanan, isang paratang na nakdulot sa kanilang kahihiyan. Ngunit hindi pala sila umalis sa kanilang simbahan. Sa loob ng 7 taon, sila ay nakakulong sa malamig na ilalim ng reserba sa loob ng nakakasakal na semento. Nangyari ang lahat 7 taon na ang nakalipas. Noong December 3, 2000, isang gabing napakalami na bumasa sa 0,8 grasang temperatura sa kabundukan. Si Padre Dominador na sa lubang 50 taon ay hindi kailanman lumiban sa Misa de Gallo tuwing madaling araw. At si Aling Soledad, isang biyuda na ibinigay ang kanyang buong ipon na 3 milyong piso sa simbahan at siyang nangangalaga sa kusina, ay naglahong parang bula. Kinabukasan, ang kanilang mga silid ay natagpuang napakatahimik sa isang paraang nakapagtataka. Ang 50 taong gulang na Rosario ngang pari, isang sobrang may lamang pera, ang kanyang cellphone, at maging ang sinalas na dapat sana isuot niya ay maayos na nakalagay sa loob ng kanyang silid. Para sa isang 70 taong gulang na pari na may rayuma at gumagamit ng tungkot, impossible na maglakad siyang nakayapa sa nagayulong daan sa bundok sa kalagitnaan ng gabi. Ang mas nakakagimbal pa, ang nag-isang CCTV camera ngang simbahan ay misteryosong namatay mula 11 komongongang gabi hanggang 3:30 ngang madaling araw, eksaktong 4.5 oras. Ngunit isinara ng pulisya ang kaso bilang simpleng pagtatanan matapos makatanggap ng isang dikilalang tawag. Kinutya ng mundo ang 2 bilang taong simbahan na sumira sa kanilang panata. Ang naiwang anak na babae ni Aling Soledad ay gumugol ngang 7 taon na namimigay nga mga polyeto sa mga terminal nga bus, basang-basa sa ulan at lumuluhang ipinagsisigawan ang kanilang kawalang kasalanan, ngunit walang naniwala. Ano nga ba ang nangyari sa loob ng tahimik na simbahang iyon kung saan pati ang CCTV ay namatay? Bakit ang 2 taong hindi man lang nakapaksuat ang kanilang sinalas ay natakpuan pagkatapos ang 7 taon bilang mga malamig na buto sa ilalim ng isang reserba? Magsisimula na ang kuwento Disyembre 3, 2000. Nagsisimula ng magliwanag sa Visita de Santa Teresita, isang maliit na kapilya na matatakbuhan sa paanan ng Sierra Madre. May taas na 280 metro mula sa kapatagan. Si Mang Celso, ang sakristan, ay ang taong laging unang nagbubukas ng ilaw sa kusina tuwing 4:30 ng umaga. 12 taon na siyang nagsisilbi sa kapilya at kabisado niya ang bawat sulok nito kahit pa nakapikit. Gayang dati, binusan ni Mang Celso ang pintong kusina sa gitnang malamig na dilim at nagsimulang mapakulong tubig. Nangingini ang kanyang daliri sa lamig, ngunit hindi niya ito ininda. Inilagay niya ang mga panggatong sakalan para buhayin ang apoy. Ang umaga sa Visita de Santa Teresita ay laging nagsisimula sa tunog NG kampana ni Padre Dominador. Sa loob ng halos 50 taon, si Padre Dom ay laging nasa loob ng kapilya tuwing 4 ng umaga. Pinapatunok ang kampana para sa Misa de Gallo. Ang tunok nito ay umaabot hanggang sa kalapit na baryo. Ito ang hudyat para sa mga taga-baryo na magsimula na ang araw. Para sa kanila, ang tunok ng kampana ang siyang tanda na dumating na ang umaga.
Naghintay si Mang Celso na kumulo ang tubig habang nakikinig, ngunit walang tunog ang kampana. Nagtaka siya, iniisip na baka may sakit ang pari kaya't ipinagpatuloy na lamang niya ang paghahanda nga almusal. Habang naugas siyang bigas at naghihiwang gulay, nanatiling tahimik ang direksyon ni kapilya. Karaniwan, sa mga oras na iyon, may liwanag ng kandila na sumisilip mula sa mga bintana, ngunit madilim ang buong paligid. Nang maalas 5, naglakad si Mang Celso patungo sa kapilya. Habang tinatawid niya ang patio, umuusok ang kanyang hininga sa lamig at matigas na parang bato ang lupa dahil sa hamog. Nakasara ang pintong kapilya at walang tao sa loob. Ang kampana ay nasa dati nitong pwesto at ang mga kandila ay patay na. Base sa natuyong kandila sa platito, malinaw na walang pumasok sa kapilya mula pa noong huling misa kagabi. Dali-daling nagtungo si Mang Celso sa kumbento kung saan natutulog ang pari. Nang buksan niya ang pinto, maayos na nakatupi ang kumot at nakasabit sa hanger ang puting sutana ng pari. Ang luma niyang cellphone ay nasa ibabaw ngang maliit na mesa sa tabi ngang kanyang higaan kasama ang isang sobre na may lamang pe 2,300. Nakita ni Mang Celso ang rosaryo na laging dala ni Padre Dom saan man siya mapunta. Ang rosaryong iyon ay bigay sa kanyang mentor nung siya'y naordinahan at sa loob ng 50 taon ay hindi niya ito binitiwan. Biglang kinabahan si Mang Celso. Sunod niyang pinuntan ang silid ni Aling Soledad na katabing ang kusina. Si Aling Sol ay biyudang pumasok sa serbisyo sa simbahan 3 taon na ang nakalipas at hindi kailanman lumiban sa paktulong sa kusina. Ipinabili niya ang maliit na bahay na iniwana. Kanyang asawa at ibinigay ang lahat ng 3 milyong piso sa simbahan na ginamit para sa pagpapaayos ng bubong at pagpapakain sa mga matatanda sa baryo. Ang pintuan na Jessilin ni Aling Sol ay hindi ring nakakandado. Nang sumilip si Mang Celso, namutla siya, nakalatak ang kumot ngunit walang tao. Isang pares ng sinalas ang mayos na nakalagay sa labas ng pinto. Ang bag, pitaka at mga ID ni Aling Sol ay nasa loob lahat ng silid. Sa isang sulok, nakapatong sa isang maliit na tela ang paborito niyang pulseras na gawa sa jade. Pareho silang umalis na walang dalang kahit ano. Nangingini ang makamay ni Mang Celso habang tumatakbo siya pababa sa baryo. Ang pinakamalapit na bahay mula sa bisita ay 20 minutong lakad sa isang masukal na daan sa bundok. Ang daan ay makitid. Halos 2 metro lamang ang lapat at sapat lang para sa isang kuliglig. Napapaligiran itong matataas na puno kaya kahit sa umaga ay madilim at sa gabi ay impossible itong lakarin ng walang flashlight. Ang temperatura noong madaling araw na iyon ay bumaksak sa 8 graseti at namumuti sa hamok ang buong daan. Nang makarating si Mang Celso sa bungat ng baryo, ang una niyang nakita ay si Kapitan Oscar Ramos. Si Kapitan Oscar ay nasa kalagitnaan ng kanyang 50S, may matipunong pangangatawan at tindig ng isang dating militar. 15 taon na siyang kapitan ng barangay at laging present sa bawat okasyon. Kung may kailangang magpa-ospital, siya mismo ang nakahatid gamit ang kanyang sasakyan. Tuwing Pasko, namimigay siya ng isang sakong bigas sa bawat matandang mag-isang naninirahan. Nang hinga na sinabi ni Mang Celso na nawawala ang dalawa, hindi na bago ang ekspresyon ni Kapitan Oscar. Agad niyang tinipon ang 4 na tanot. Pinangunahan ni Kapitan Oscar ang paakyat sa bundok pabalik sa bisita. Sinuyot nila ang buong lugar, ang kapilya, kumbento, kusina at maging ang daanan sa likod ng simbahan. Ang daanan sa likod ay natatakpan ng makapal na tuyong dahon at walang bakas ng sinumang dumaan. Nanatiling kalmado at seryoso ang mukha ni Kapitan Oscar habang pinamumunuan ang paghahanap. Nang wala silang makita, siya na mismo ang tumawa sa himpilan ng pulisya.
Alas 9 ng umaga, dumating ang dalawang pulis. In-inspeksyon nila ang lugar at tiningnan ang CCTV camera na nakatutok sa hagdanan sa harap ng simbahan. Isa lang ang kamera. Nang iriwan ng mapulis ang video, baka sa kanilang mukha ang pagtataka. Mula 11:00 gabi hanggang 3:30 ngang madaling araw, eksaktong 4:30 oras ay itim lang ang nasa screen bago ang blackout. Isang tahimik na hagdanan lang ang nakunan. Pagkatapos ng blackout, ganun pa rin. Walang sinuman ang nakitang umakyat o bumaba sa hagdanan sa mga oras na iyon. Inakala ng pulis na baka nakaroon lang ang brownout na karaniwan sa mga liblib na lugar lalo na tuwing Disyembre. Samantala, ipinaliwanag ni Kapitan Oscar sa mga pulis kung nasaan siya noong gabing iyon. Sinabi niyang nagapunan siya kasama ang kanyang asawang si Cynthia Nahalasais. Naglaro na hatong sa bahay na kapitbahay niyang si Mang Cardo mula alas 7 at umuwi na alas 10. Ang kanyang itim na pick-up truck ayon sa isa pang kapitbahay na si Aling Nena ay hindi umalis sa kanyang garahe mula 12 ngam gabi hanggang 8:47 ngam umaga kinabukasan. Itinala nga pulis ang testimonya at hindi nila pinakdudahan si Kapitan Oscar. Siya ang unang tumulong, kaya natural lamang na hindi siya pahinalaan. Sa unang arong pakawala, walang nakitang bakas ng dugo o anumang kaguluhan ang mga pulis, walang gasgas sa sahig, walang basa na gamit. Sa police report, isinulat nila, 2 individual posibleng umalis sa sariling kagustuhan, kailangan ng karagdagang investigasyon. Ngunit may isang bagay na hindi nalaman ng pulis. Noong umagang iyon, habang naghahanap, ibinulong ni Mang Celso sa isang tanot na nakarini siya ngang kakaibang ugong ngang makina noong 11:00 gabi. Parang tuno daong kuliglik pero hindi siya sigurado. Ang tuno ay namula sa likuran ng simbahan, tumagal ng 2 o 3 minuto at nawala. Ngunit nang tanungin na siya ng pulis, bigla niyang binago ang kanyang sinabi, baka raw hangin lang iyon. Habang sinasabi niya ito, nakatayo si Kapitan Oscar sa ilalim ng isang puno, nakahalukip-kip at nakatingin ng diretso kay Mang Celso. Naktama ang kanilang mata at mabilis na yumuko si Mang Celso. Walang mababakas na emosyon sa mukha ng kapitan. Ilang araw matapos ang insidente, isang sismis ang kumalat sa barangay hall. Ang nagsimula nito ay si Aling Flora, ang presidente ng samahan ng kababayan sa baryo na kilala sa pagiging sismosa. Sa harap ng 4 na matandang babay, ibinulong niya na tila may espesyal na ugnayan sina Padre Dom at Aling Sol. Maraming beses daw niyang nakita si Aling Sol na naghahanda ng hiwalay na pagkain para sa pari. Kapag umuubo ang pari, si Aling Sol daw ang unang nakabot ng gamot. Kapag napupuni ang sultan ng pari, si Aling Sol ang nagtatahi dahil sa kwento ni Aling Flora. Nakagulo ang mga nakarinig. Kinagabihan ang chismis ay kumalat na sa buong baryo. Ang kwento ng 70 taong gulang na pari at 50 taong gulang na deboto na naktanan ay naging parang katotohanan na. Unti-unting nawala ang mga matatandang umaakyat sa bisita para magsimba at nagbago ang tingin ng mga tao sa simbahan. Sa ika-5 araw, isang dikilalang babae ang tumawag sa himpilan ng pulisya gamit ang isang prepaid SIM. Sinabi niyang may relasyon daw sina Padre Dom at Aling Sol at makasama silang umalis. Idinakdak itong pulisya sa report at dito unang lumitaw ang salitang pagtatanan sa opisyal na dokumento. Hindi na inalam ng pulis kung sino ang tumawag o saan binili ang SIM card. Sinuring ng pulisya ang kanilang mga bank account at travel records. Ang huling transaksyon sa account ni Padre Dom ay 2 araw bago siya mawala. Ganun din kay Aling Sol. Wala silang sasakyan, walang record ng pagtawag ng taxi o pagsakay sa bus. Dahil naiwan ang kanilang cellphone, impossible silang matras. Walang pera, walang cellphone, walang sasakyan, paanong kusa silang alis sa gitnang nagayalong gabi.
si Padre Dom ay hindi kailanman umalis sa bisita sa loob ng 50 taon. Kahit sino ang tanungin sa baryo, sasabihin nilang bihira man lang itong bumaba sa bayan at dahil sa kanyang rayuma, paano siya makakalakat sa madulas na daan sa bundok. Sa kabila nito, itinutok ng pulisya ang investigasyon sa anggulong Baktatanan. Dumating sa himpilan si Mina, ang anak ni Aling Sol. Si Mina ay nasa 30 at may maliit na salon sa Maynila. Maaga siyang naulila sa ama at dalawa na lang sila ng kanyang ina sa loob ng 20 taon. Kahit nang nasa simbahan na ang kanyang ina, linggo-linggo siyang bumibisita para makasama silang mananghalian. Inilahat ni Mina ang isa pang report at sinabing tumawa sa kanya ang ina 2 araw bago ito mawala. Nanginginig daw ang boses ni Aling Sol at sinabing may malaking mangyayari. Nang tanungin niya kung ano iyon, hindi na sumagot ang kanyang ina at ibinaba na ang telepono. Mukto ang mga mata ni Mina dahil sa ilang araw na hindi pa tulo. Iginiit niyang hindi aalis ang kanyang ina na hindi kailanman lumiban sa paalay ng bulala sa puntot ng kanyang ama. Isinulat ng pulis ang testimonya ni Mina, ngunit hindi nabago ang kanyang expression. Sinabi niya kay Mina na kailangan nilang ay konsidera ang posibilidad na kusang umalis ang dalawa. Paulit-ulit na sinabi ni Mina na hindi kailanman umalis ang kanyang ina nang hindi napapaalam, ngunit hindi pa rin nabago ang reaksyon ng pulis. Nanatiling nakaupo si Mina, nakayuko at nakapatong ang 2 kamay sa kanyang tuhod. Samantala, may isang impormasyon na nakabaon lang sa isang sulok ng police report. Ang 50 hektaryang lupain na pag-ari ng simbahan ay matagal nang tinitingnan ng isang developer, ang Primeland Holdings, para pagtayuan ng isang resort. Ang CEO ng kumpanya, si Mr. Chang, ay nakikipag-ugnayan kay Kapitan Oscar para bilhin ang lupa. Nakatanggap na si Kapitan Oscar ng 5 milyong piso bilang paunang bayad sa isang dummy account na nakapangalan sa kapatid ng kanyang asawa. Mahirap itong matukoy sa ordinaryong pagsusuri ng bank records. Nung nabubuhay pa si Padre Dom, mariin niyang tinutulan ang proyektong ito at naksampa pang petisyon sa munisipyo. Nalaman din kalaunan na si Aling Sol, habang inaayos ang nga papeles ng simbahan, ay nakadiskubre ng mga irregularidad sa mga dokumento ng lupa at ipinaalam ito sa pari. Ngunit ang isyu sa lupa ay hindi kailanman binigyan ng pansin sa paunang investigasyon. Itinuring itong pulisya bilang isang maliit na alitan lamang sa baryo. Muling kinumpirma ng pulisya ang alibi ni Kapitan Oscar. Sinabi ng kanyang asawang si Cynthia na umuwi ang kanyang mister ng alas 10, nanut sila ng TV at natulog ng alas 11. Ang testimonya ng kapitbahay na sina Mang Cardo at Aling Nena ay tumugma sa sinabi niya. Eksakto hanggang sa minuto ang kanilang salaysay kaya't hindi ito pinadudahan ng pulisya. Ang katotohanan hindi gumalaw ang kanyang pickup truck ay sinuportahan ng testimonya ni Aling Nena. Ngunit may isang bagay na hindi nila sinuri. Sa likod ng bahay ni Kapitan Oscar ay may isang makitid na daanang pang-agrikultura na bihira daanan ng tao. Ang daanang ito ay direktang papunta sa likuran ng Visita de Santa Teresita. Dahil sa daming damo, hindi ito madaling mapansin. Walang CCTV camera sa lugar na iyon. May isang kuligli si Kapitan Oscar sa kanyang bodega. Ngunit hindi sinuri ng pulisya kung ginamit ba ito o hindi. Para sa kanila, basta hindi umalis ang pickup, hindi siya umalis na bahay. Ito ang naging butas sa kanilang investigasyon. Ika-10 araw, dumating si Noel, isang technician mula sa kumpanya ng CCTV para suriin ang kamera. Si Noel ay nasa 40S tahimik at siya lang ang nag-asikaso sa security system ng 12 maliliit na simbahan sa rehiyon. Sinuri ni Noel ang camera at ang power cable nito. Nagtaka siya, ang 4 at kalahating oras na blackout ay hindi may paliwanag ng simpleng brownout.
may bakas na ang power cable ay sa pilitang tinanggal at isinaksa muli. Bali, ang isang maliit na plastic lock sa dulo nito isang malinaw na senyales na sinadya itong patayin. Tatawagan na sana ni Noel ang pulisya, ngunit isang tawa mula sa isang unknown number ang pumasok sa kanyang cellphone. Walang nakaalam kung ano ang kanilang pinausapan. Pagkatapos ng tawag, namutla si Noel at nanginginig ang kanyang nga daliri. Sa kanyang report, isinulat niya na ang dahilan ng blackout ay temporary power failure due to loose connection. Hindi na siya nagsalita tungkol dito. Habang namamadali siyang umalis, pinanood siya ni Mang Celso mula sa bintana ng kusina. Huling bahagi ng Disyembre 2000, isinarang ang pulisya ang kaso bilang paktatanan. Sa huling pahina ng report nakasulat, itinuturing na kusang pag-alis. Muling bubuksan kung may bagong impormasyon. Ang file ay inilagay sa isang kabinet at hindi na muling binusan. Umalis si Mina sa himpilan ng pulisya. Hawa ang gusot na kopya ng kanyang missing person report. Ang malamig na hangin ng Disyembre ay tumatago sa kanyang manipis na jacket, ngunit hindi niya ito isinara. Namumula ang kanyang nga mata at mahigpit ang pagkakatikom ng kanyang nga labi. Sa ilalim ng ilawong poste, humaba ang kanyang anino. Itinago niya ang report sa kanyang bulsa, tumingala sa madilim na langit at nagsimulang maglakat pababa ng hagdanan. Ang kanyang figura ay mukhang maliit at nag-iisa, ngunit hindi huminto ang kanyang hakbang. Taksibol ng 2001. Ang katahimikan ang bumalot sa Visita de Santa Teresita. 3 buwan na ang nakalipas mula nang mawala sina Padre Dom at Aling Sol, ngunit wala pa ring balita. Hindi na bumalik ang pulis at ang report ng kaso ay patuloy na nakakaalikabok. Sa labas tila normal ang lahat, ngunit nagbago na ang hangin sa loob ng simbahan. Si Mang Celso ay patuloy na nakakluluto tuwing madaling araw, ngunit mag-isa na lang siya. Ang pwesto kung saan laging umupo si Aling Sol ay nanatiling bakante. Walang nakpapatunong kampana. Tahimik ang bisita tuwing 00 umaga. Ang matatandang taga-baryo ay hindi na umaakyat at ang mga tuyong dahon ay naipon sa patio. Napadala ang diyosesis ng isang bagong pari, si Padre Hector, para pansamantalang mamahala. Si Padre Hector ay nasa huling bahagi ng kanyang 40S at mabilis niyang naramdaman ang tensyon sa lugar. Nakpasa siyang linisan ang silit ni Padre Dom. Inilagay niya sa mga kahon ang lahat ng gamit ng matandang parim nga libro, dokumento, litrato at sulat na inipon nito sa loob ng 50 taon. Itinamba niya ang mga kahon sa isang bodega sa likod ng kapilya at kinandadoan ito. Ganon din ang ginawa niya sa silid ni Aling Sol. Pinanut lang ni Mang Celso mula sa malayo ang lahat, walang imik. Nang mabalitaan ni Minana ikinandado na ang magamit ng kanyang ina, agad siyang pumunta sa bisita. Nakita niya ang bagong kandado sa pinto ng silid ni Aling Sol. Nakiusap siya kay Padre Hector na ibigay sa kanya ang gamit ng ina, ngunit tumanggi ito. Sinabing kailangan sundin ang patakaran ng simbahan. Mahigit 1 oras na naghintay si Mina sa pato bago umuwing bigo. Habang pababa siya ng bundo, palingon-lingon siya sa unti-unting lumilit na bubong simbahan. Samantala, lalong lumakas ang impluensya ni Kapitan Oscar sa baryo. Nanatili siyang kapitan at lalo pang naging aktibo. Ipinagawa niya ang bubong ng barangay hall gamit ang sarili niyang pera at nilakat sa munisipyo ang pagsasamento ng daan. Pinasalamatan siyang nga taga-baryo at walang sinuman ang nakduda sa kanya. Patuloy siyang dumadalo sa mga okasyon at nagahatid sa mga may sakit. Ngunit sa likod nito, tahimik niyang isinusulong ang bentahan ng lupa sa Prime Land Holdings. Ang petisyon ni Padre Dom ay nawalan ng bisa nang siya imawala. Isa-isang pinapirma ni Kapitan Oscar ang mga residente para sa isang development agreement. Sinasabing makakatanggap sila ng malaking bayad na deposito ng karadagang 2 milyong piso si Mr. Chang sa dumi account na umabot na sa 7 milyon. Ang asawa ni Kapitan Oscar, si Cynthia, ay nag-withdraw ng bahagi nito at itinago sa kanilang aparador.
Taaro Goma 2001, simulang maksara ng madalas ang salon ni Mina. Paulit-ulit siyang bumabalik sa himpilan ng pulisa para hilinging buksan muli ang kaso, ngunit laging sinasabi nga pulis na kailangan ng bagong ebidensya. Napadala siyang masulat sa munisipyo, Kapitolyo at sa Malacanang, ngunit tanging text confirmation lang ang natatanggap niya. Nakpagawa si Minang ang sarili niyang polyeto. Inilagay niya ang litratong kanyang ina at ni Padre Dom kasama ang pesang kanilang pakawala at ang kanyang contact number. Idinikit niya ito sa mga poste, hintuan ng bus at mga tindahan. Kapak umulan at nababasa ang maito, babalik siya kinabukasan para magdikit ng bago. Taglagas Enehe 2001, isang matagal ng kaibigan ni Padre Dom, si Dr. Antonio Cruz, ang dumalaw sa bisita. Si Dr. Cruz ay isang doktor sa bayan na nung kabataan niya ay naksilbi bilang sakristan sa ilalim ni Padre Dom. Kahit naging doktor na, buwan-buwan siyang bumibisita para kumustahin ang kalusugan ng pari. Nalungkot si Dr. Cruz nang makita ang nakakandadong mapinto sa simbahan. Mula nun gumastos siyang sarili niyang pera para mag-imprenta ng mas maraming polyeto at ipinamiga ito sa mga simbahan, palengke at terminal sa 3 kalapit na bayan. Nakilala niya si Mina at tuwing Sabado ng umaga, makasama silang namimigay ng polyeto sa terminal ng bus. Sa bawat 10 taong dumaraan, 2 o 3 lang ang kumukuha. Lumipas ang 2002, 2003, 2004 bawat taon. Unti-unting kumukupas ang litrato sa mapolyeto ni Mina at nadadagdagan ang guhit ng pagod sa kanyang mukha. Ang kanyang salon ay nalugi dahil sa madalas na pagsasara. Ngunit tuwang Sabado, nandun pa rin siya sa terminal, taksibol ng 2005. Naglagay si Mina ng isang maliit na tarpaulin sa bungat ng daan paakyat sa visita. Nakalagay dito ang malitrato ng 2 at ang masalitang hinahanap. Nasira itong ulan at hangin kaya pinalitan niya ito. Sa pangatlong tarpaulin, nasimula nang tumingin sa kanya ng kakaiba ang taga-baryo. Sa isang pulong, sinabi ni Kapitan Oscar na nakakasira sa ganda ng baryo ang tarpaulin. Ilang residente ang sumang-ayon. Napilitan si Minang ilipat ito sa isang lugar na hindi gaanong nakikita. Ang proyekto ng resort ay tuloy-tuloy. Nakuha ni Kapitan Oscar ang pirma ng 32 residente at nagsimula na ang environmental assessment. Nakapaskil na sa barangay hall ang artist perspective ng resort at ang tao ay abala sa pagkuwenta ng kanilang makukuha. Si Kapitan Oscar ay laging nakangiti habang nakikipakamay sa mga residente. Ang kuliglik sa kanyang bodega ay kinakalawang na. Walang sinuman ang tumitingin dito at walang nakaalala sa daanan sa likod ng kanyang bahay. Hindi kailanman lumiban si Mina sa kanyang kinatatayuan tuwing Sabado. Minsan nababasa siyang ulan, minsan nanginginig ang kanyang kamay sa lamig. Sa bulsa ng kanyang jacket, naroon pa rin ang 5 taon ng resibo ng missing person report. Putpot na ang magilit nito ngunit hindi niya ito itinatapon. Pagkatapos ng 5 taon, ang tanging natira sa kanya ay isang bunton ng kupas na polyeto, isang luma at punit-punit na resibo at ang huling salitang kanyang ina. May malaking mangyayari. Taglamig ng 2005. Unang bumagsak ang niebe sa kabundukan ng Sierra Madre. Walang bakas ng paa sa patio ng visita. Si Mang Celso ay tuluyan ng umalis sa simbahan. Habang naimpake, huli niyang nilibot ang kusina at matagal na tinitigan ang bakanteng upuan ni Aling Sol. Pagkaalis niya, si Padre Hector na lang ang naiwan sa isang halos abandonadong simbahan. Wala nang bumabanggit sa visita sa baryo. Tag-araw ng 2007. Isang matinding taktuyot ang tumama sa rehiyon. Walang dumating na ulan, natuyo ang palayan. Ang reserba ng tubig sa ibaba ng visita na dati 3 metro ang lalim ay halos maubusan na ng tubig. Lumitaw ang bita-bita na putik. Nakpasya ang maksasaka na makbomba ng natitirang tubig papunta sa kanilang bukid. Isang araw Hulyo, habang nahuhukay ang mga trabahador, may natuklasan silang kakaiba.
tumama ang kanilang pala sa isang matigas na bagay. Nang kanilang hukayin, lumitaw ang 2 blok ng semento na makatabi, halos bumaon sa putik. Inakala nilang bahagi lang itong isang lumang istruktura. Ngunit nang hugasan nila ito, may nakita silang puting bagay na sumisilip sa isang bita. Sumigaw ang isa sa kanila, "Buto ang tao." Agad nilang tinawagan ang pulisa. 2:00 ng hapon, dumating ang mga pulis at SOCO team. Maingat nilang sinimulan ang pagwasa sa mga blok. Sa unang blok, natakpuan nila ang bungo at mga butong katawan kasama ang isang kinakalawang na piraso ng metal. Nang kunin ito ng isang investigador, nakita nilang isa itong maliit na medalyo ng isang santo. Nang linisin, lumitaw ang pangalang Dominador. Hanggang gabi, ipinapatuloy ang pagbubukas sa ikalawang blok. Dito, natakpuan ang isa pang kalansay na may suot na pulseras na gawa sa jade sa pulsuhan. Kumuha sila ng DNA samples mula sa parehong kalansay at ipinadala sa NBI. Pagkatapos ng 10 araw, dumating ang resulta. Ang DNA mula sa unang kalansay ay tumugma sa pamilya ni Padre Dominador. Ang ikalawang kalansay ay tumugma sa DNA ni Mina. 7 taon matapos mawala, natakpuan sina Padre Dom at Aling Sol. Hindi sila naktanan. Sila'y pinaslang at isinilit sa semento. Ang forensic report ay may karagdagang detalye. Parehong kalansay ay may bali sa likod ng bungo na tila mula sa palo ng isang matigas na bagay. Ang ikalawang kalansay ay may manggabakas ng alambre sa pulsuhan. Pareho silang pinatay bago isilit sa semento. Ito ay isang kaso ng pagpatay. Agad na binuo ng PNP ang isang special investigation team. Ang pinuno nito ay si Major Leo Reyes, isang veteranong investigador na kilala sa paglutas ng mga cold case. Unang gabi pa lang, hiningi niya ang lahat ng lumang dokumento ng kaso. Pagkatapos basahin, naging mabigat ang kanyang mukha. 2 bagay ang minarkahan niya. Ang 4.5 oras na blackout ng CCTV at ang binawing testimonya ni Mang Celso tungkol sa ugong ng makina. Pinuntahan ni Major Reyes ang retiradong pulis na unang humawa sa kaso. Sinabi ngang dating pulis na wala silang magawa nun kundi ituring itong paktatanan. Nang tanungin tungkol sa isyu sa lupa at kay Kapitan Oscar, sinabi nitong wala siyang narinig na ganun. Nang matanggap ni Mina ang balita, nasa salon siya, nabitawan niya ang hawa na blower, lumabas siya sa likod at sumandal sa pada. Nangingini ang kanyang balikat ngunit hindi siya umiyak. Kinuha niya mula sa bulsa ang luma at punit-punit na resibo. Ang hinihintay niya sa loob ng 7 taon ay ang pagbabalik ng kanyang ina, ngunit nga buto nito ang dumating. Sa opisina ng special team, idinikit ni Major Reyes ang isang mapa sa whiteboard. Binilugan niya ng pula ang 3 lugar, ang bisita, ang reserba, at ang bahay ni Kapitan Oscar. Ang distansya sa pagitan ng mga ito ay wala pang 1 kilometro. Sa isang sulok isinulat niya, prescriptive period ends the 3rd of December 2015, time left approx 8 years. Humarap siya sa kanyang 6 na tauhan at itinuro ang 3 bilog. Nagsimula muli ang investigasyon. Agosto 2007. Nagsimula si Major Reyes sa paghahanap ng mga ebidensyang nakaligtaan noon. Nag-utos siya ng muling pagsisiyasat sa Visita de Santa Teresita. Pagdating ng team, halos gubat na ang simbahan, puno ng damo ang bubong at lumot ang pader. 1 taong nang umali si Padre Hector at abandonado na ang lugar. Sinimulan nilang haluhugin ang lahat. Ang kandado sa bodega ay kinakalawang na at madali nang natanggal. Sa loob, natagpuan nila ang kahon ng gamit ni na Padre Dom at Aling Sol. Sa kahon ni Padre Dom, nahanap nila ang kopyang petisyon laban sa resort. Sa gilid nito, may sulat kamay na tala, kailangang suriin ang orihinal na titulo ng lupa. Ang pinakamalaking diskubre ay nasa kusina. Sa ilalim ng isang lumang tapayan, earthen jar, may isang baldosa na iba ang kulay.
Nang itaas nila ito, may nakita silang isang maliit na espasyo. Sa loop, may isang sobre na nakabalot sa plastik kasama ang dalawang silica gel. Binuksan ni Mayor Reyes ang sobre. Naglalamang ito na 3 bagay. Kopya nga pakeng titulo ng lupa na may mga markang napapakita ng mga pagkakaiba sa orihinal. Isang maliit na USP. 2 pahinang sulat kamay ni Aling Soledad. Nakasulat sa unang pahina, sinabi ni O.R. Oscar Ramos kay Padre na ibenta ang lupa kung hindi may masamang mangyayari. Sa ikalawang pahina, napadala ng para si Mr. Chang kay O.R. itinago ko ang rikot ng kanilang tawag. Ang petsa sa ilalim ay 5 araw bago sila mawala. Agad na ipinadala ni Major Reyes ang USB sa Cybercrime Unit. May 3 audio files dito. Ang mga ito ay record ng pag-usap ng 2 lalaki. Ang isa ay nakmamadalang ayusin ang makapapilis, ang isa ay naksasabang ayaw pumayak na pare. Sa huling file, sinabi ng isang lalaki na kailangan nilang gawan ng paranang 2. Ipinadala ang audio file sa NBI para sa voice analysis. Kinailangan nilang kumuha ng voice samples nina Kapitan Oscar at Mr. Chang mula sa mga recording ng pulong at mga interview. Kasabay nito, sinimulan ni Major Reyes na busisin ang yaman ni Kapitan Oscar. Natuklasan niya ang dummy account na nakapangalan sa kapatid na asawa nito. Dito pumasok ang 5 milyong piso mula sa isang subsidiary ng Primeland Holdings. Mahigit 2 milyon ang na-withdraw bilang cash sa mga ATM sa pagitan ng 6,6 umaga kung kailan walang gaanong tao. Ang mga CCTV footage mula noon ay wala na. October, dumating ang resulta ng voice analysis. Ang boses ng isang lalaki sa recording ay 95,700% tugma sa boses ni Kapitan Oscar. Ang isa pa ay may mataas na pagkakatulad sa boses ni Mr. Chang. Ngunit kailangan pang masusing pagsusuri. Ang USB at dummy account ay hindi sapat para arestuhin si Kapitan Oscar sa kasong pagpatay. Malakas ang motibo ngunit kulang pa sa direktang ebidensya. Nobyembre 2007, sinimulan ni Major Reyes na muling kausapin ang taong sangkot sa unang investigasyon. Una niyang pinuntahan si Mang Celso na natatrabaho na sa isang karinderya. Nang tanungin tungkol sa ugong ng makina na tigilan si Mang Celso. Sa huli umamin siya. Malinaw daw na tuno ngang kulili ang narinig niya nung gabing iyon. Isa papunta sa itaas at isa pabalik. Ang pabalik daw ay mas mabigat ang tuno na parang may karga. Sinabi niyang natakot siya sa tingin ni Kapitan Oscar kaya binawi niya ang kanyang sinabi nun. Sunod nilang hinanap si Noel, ang CCTV technician. Natakpuan nila siyang nagpapatakbo ng electronics repair shop sa ibang probinsya sa ilalim ng ibang pangalan. Umamin si Noel na sinadya ang pagpatay sa CCTV. Pagkatapos niyang matuklasan ito, nakatanggap siya ang tawag mula sa isang unknown number na nagbabantang huwag siyang maksusumbong. Dahil sa takot, umalis siya sa probinsya. Isang bagong saksi ang lumitaw. Si Mang Kiko, isang beekeeper na nakatira malapit sa paanan ng bundok. Hindi siya na-interview noon. Sinabi niya na nung gabing iyon, walang tigil sa pagtahol ang kanyang aso na nakatingin sa direksyon ng visita. Kasabay nito, narinig niya ang ugong ng kulili, isang bagay na kakaiba dahil walang gumagamit nito sa gabi. Enero 2008. Natukoy ni Major Reyes ang isang kritikal na saksi. Si Mang Andoy, isang mekaniko na siyang naayos ng kuligli ni Kapitan Oscar noon. Sinabi ni Mang Andoy na nung gabing krimen, tinawagan siya ni Kapitan Oscar para ihanda ang kulili sa liko ng bahay nito. Nakita niya mismo si Kapitan Oscar na sumakay dito at umakyat sa madilim na daanan nang hindi binubuksan ang ilaw. Kinabukasan, nakita niyang nakabalik na ang kuligli, mas marumi kaysa dati. At may isang malaking lona trapal na nakatupi sa likod. Ito na ang direktang testimonya.
Ngunit 12 araw matapos pumirma sa salaysay, biglang tumawag si Mang Andoy. Binabawi niya ang lahat. Hindi raw niya nakita kung sino ang sumakay sa kuliglig. Nang puntahan siya ni Major Reyes, napansin niyang bago ang SWAT na itong jacket at may bago itong electric fence sa shop. Natuklasan ng investigasyon na may pumasok na P80,000 cash sa bank account ni Mang Andoy. Ang gusali kung nasaan ang talir ng kanyang anak pagari palang bayaw ni Kapitan Oscar bigla na lang naging libre ang upa. Dahil sa pagbawingang testimonyang pangunahing saksi, hindi na maaring isampa ang kaso. Ang 95.7% voice match ay hindi sapat. Ang investigasyon ay muling nabalaho. Sa whiteboard, tinitigan ni Major Reyes ang papalapit na petsa ng prescriptive period. Sa ilalim, isinulat niya ang dalawang salita, botas, kuliglig, taglagas ng 2015. 3 buwan na lang bago mag-expire ang kaso, 7 taon ang lumipas. Ang special team ay binuwag at binumuli ng ilang beses. Si Major Reyes ay isa ng colonel, ngunit hindi niya binitiwan ang kaso. Ang hindi niya binitiwan ay ang ideya tungkol sa botas ni Kapitan Oscar. Noong 2007, ang putik na nakuha mula sa reserba ay may kakaibang composition, mayaman ito sa diatomaceous earth. Isang uringang fossilized algae na sa buong probinsya ay doon lang matatakpuan. Naniniwala si Colonel Reyes na kung mahahanap niya ang botas na suot ng salarin, mananatili pa rin doon ang bakas ng putik na iyon. Ngunit kailangan niya ng search warrant at hindi sapat ang ebidensya para doon. Ang napabago sa lahat ay isang di inaasahang tao. Ang dating sekretarya ni Mr. Chang, si Ms. Sara, ang kumonta sa kanila. May dala siyang mga kopya ng internal fund transfer request mula sa Primeland Holdings. Malinaw na nakasaad dito na ang pera ay para sa pakbiling lupa sa bisita at ang tatanggap ay ang kapatid ng asawa ni Kapitan Oscar. Nagtestigo rin si Ms. Sara na narinig niya mismo si Mr. Chang na sinasabi kay Oscar sa telepono na tapusin na ang problema sa bisita. Dahil sa bagong ebidensyang ito, sa wakas ay nakakuha sila ng search warrant para sa bahay ni Kapitan Oscar. Oktubre 9, 2015, sinalakaing team ang bahay ni Kapitan Oscar. Kalmado lang siyang nanunot habang hinahaluho ang kanyang bahay. Sa ilalim ng isang bunton ng sako ng pataba sa bodega, nakita ni Colonel Reyes ang isang pares ng luma at bita-bita na itim na botas. Puno ng tuyong puti ang uka sa suwalas nito. Maingat niya itong inilagay sa isang evidence bag at ipinadala sa NBI. 3 linggo ang lumipas. Oktubre 30, 2015, dumating ang resulta. Ang putik mula sa botas ay 97.3% tukma sa putik mula sa reserba. Ang komposisyon nito ay natatangi sa lugar na iyon. Ito na ang pisikal na ebidensya. Kasabay nito, nagtagumpay din ang Cybercrime Unit. Gamit ang bagong teknolohiya, na-recover nila ang halos 11 minuto ang nawawalang CCTV footage. Malabo ito, ngunit sapat na. Nakita sa video ang isang lalaki na may suot na itim na botas na umaayat sa hagdanan ng simbahan. Pagkatapos ng ilang minuto, bumababa siya at sa likod niya ay isang kuliglig na may malaking kargang natatakpan ng lona. Ang tindig at lakat lalaki ay tugma kay Kapitan Oscar. Ang botas ay kapareho natakpuan sa bodega. Nobyembre 5, 2015, nag-file si Colonel Reyes ng arrest warrant laban kay Kapitan Oscar. Ang ebidensya ay umabot sa 287 pahina. Nobyembre 7, 2015, madaling araw, inaresto si Kapitan Oscar. Sa interrogation room, itinanggi niya ang lahat sa unang 2 araw. Ngunit nang ilata ni Colonel Reyes ang lahat ng ebidensya, ang sulat ni Aling Sol, ang audio recording, ang bank records, ang putik sa botas at ang recovered CCTV footage, natigilan siya.
Ang huling ipinakita ay isang site-by-site na larawan ng botas sa CCTV at ng botas na nakuha sa kanya. Makatugma ang pattern ng suwelas. Doon na siya bumigay. Inamin niya ang lahat. Paano niya pinasok ang simbahan? Paano niya pinatay ang dalawa gamit ang isang tubo? Paano niya isinakay sa kuliglig? At paano niya sila isinilit sa semento sa gilid ng reserba bago itula sa tubig? Ang motibo, ayaw pumaya ni Padre Dom sa bentahan ng lupa at natuklasan ni Aling Sol ang kanyang panloloko. 28 araw bago mag-expire ang kaso, kinasuhan si Kapitan Oscar ng double murder. Nobyembre 10, 2015. Unang araw ng paglilitis. Ang korte ay puno ng taga-baryo. Si Mina at Dr. Cruz ay magkatabi sa unang hilera. Hawa ni Mina ang jade na pulsaras ng kanyang ina na narecover mula sa kalansay. Sunod-sunod na iprinisenta ng piskal ang ebidensya nang iparinig ang audio recording na papikit si Kapitan Oscar. Nang ipalabas ang CCTV footage, tumahimik ang buong korte. Nang ipakita ang resulta ng pagsusuri sa putik, narinig ang higbi mula sa mga manonod. Sinubukan ng abogado ni Oscar na questionin ang maebidensya, ngunit matibay ang ito. Bukod pa ron, mayroon na siyang naunang paamin. Disyembre 1, 2015, araw hatol, 2 araw bago mag-expire ang kaso, binasa ng hukom ang desisyon. Si Kapitan Oscar Ramos ay napatunayang nakasala sa 2 bilangang pakpatay dahil sa kalupitan ng krimen at sa kanyang ginawa para paktakpan ito sa loob ng 15 taon. Siya ay hinatulan ng reclusion perpetua o habang buhay na pakakakulong. Nang marinig ang hatol na pahagulgol ang matao, niyuko ni Mina ang kanyang ulo, mahigpit na hawa ang pulsaras. Si Colonel Reyes ay tahimik na nakaupo sa likod, tapos na ang kanyang misyon. Paglabas ng korte, kinuha ni Mina mula sa kanyang bulsa ang luma at punit-punit na resibo ng missing person report. Tinitigan niya ito ng matagal. Isang butil ng luha ang pumata dito. Hindi na niya ito itinupi. Dahan-dahan niya itong idinikit sa kanyang dibdib at ipinikit ang mamata. Kinabukasan, si Dr. Cruz ay nagpunta sa abandonadong visita. Pumasok siya sa maalikabo na kapilya at lumuhod sa harap ng altar. Inilabas niya ang isang luma at kupas na litrato ni Padre Dominador at ipinatong ito sa tabi ng kampana. Sinaging arawang tumama dito. Hinawakan niya ang lubid at pinatuno ang kampana. Ang tuno nito ay umalingawaw sa buong kapilya. Pagkatapos ng 15 taon, muling tumuno ang kampana ng Bisita de Santa Teresita. Ang katotohanang ibinaon sa ilalim ng lupa ay lumitaw dahil sa isang taktuyot. Ang kasakiman ay maaring makbulak sa tao, ngunit ang katotohanan, gaano man kalalim ibaon, ay laging hahanap ng paraan upang lumabas.